Kumbaga kasi, pwede nga ganun, Brother Johnson, kasi hindi. Isang bagay na nakaka-confuse din. Siguro, parang sa atin ding mga Kristiyano, hindi natin masasabi nga na pareho yung Diyos natin sa ibang Diyos. Pero alam natin na yun din yung Diyos nila. Maaring halimbawa, sa mga Katoliko, ang Diyos nila siyempre, naniniwala din sila sa Trinity, kaya nga lang, yung aral na kanilang sinusunod ay mali. O yun ang problema doon. At yun ay hindi tinatanggap ng Diyos. Sang-ayon sa Marcos 7:7. Ang ibig sabihin, kung sinasamba mo ang Diyos, hindi sa espiritu at katotohanan, ito ay hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, kung Kristiyano ang pag-uusapan, siyempre iba talaga yung aral ng Quran, Brother Johnson. So, kung sa akin, siyempre tayo ay Kristiyano, ay dito ako sa sinasabi ng Biblia. Yeah. Ganun lang po kasimple yun. Kahit naman sila, hindi tatanggapin yan eh. Kasi minsan nga, sasabihin nila, yung Diyos ng ninyo, marami eh. Kami, isa lang talaga. O, yun na nga. Ay, yung Diyos daw natin, nanganganak. Yung Diyos nila, hindi. Narinig ko yan eh. Di ba? May tanong nga pala dito kayo nakita ko yung pinanganak daw eh. Hindi na, nalampasan na, pero isa na lang. Sige lang, next time na lang yun. Opo, hindi ko na sabi ko marami ng beses niyo pong nasagot yung tungkol sa sinapupunan na, kaya po sabi ko mas na lang natin yung mga bago. Okay, ito po is wala po sa chatroom pero pinadala po ito ni Ma'am Marilyn sa akin. Ang tanong po niya is ano daw po ang difference between Pioneers Adventism versus General Conference Adventism? Ayan talagang kapisado ni Brother Johnson. Lahat po kabisado. Lahat po kabisado. Yung Pioneer po mga kapatid, ay sila rin po yung bumuo ng General Conference. Ano? Pero ang pagkakaiba na lang po ay ganito, yung mga pioneering po ng Adventist, yun yung nagsimula, nagtulong-tulong. Ano po, sila James White, Joseph Bates, Jane Andrews, Ellen White. Yan po sila yung mga pioneer na tinatawag po natin. Pagdating naman sa General Conference, yan po yung ating headquarters. Yan yung ating pinaka-head office po na sa pangkabuuan ng Seventh-day Adventist sa buong mundo. Yan po yung General Conference po natin ngayon. Nandyan po yung pinakatuktok sa umbrella ng Seventh-day Adventist Mundo sa mga division, conferences, mission, at hanggang sa area at local churches. So yan po, General Conference of Seventh-day Adventist. Nandyan po ang mga listahan ng ating po mga matataas. Pero pagdating sa sinabing pioneer, ay meron po lamang tayong ilang pioneer. Ang alam ko ay 4 po sila na kinikilala po natin bilang mga pioneer ng Seventh-day Adventist, Brother Gomer. Okay na ako doon, Brother Johnson. Yan. Okay. Yan. Ang ating mga pioneer ay si James White, Joseph Bates, Jane Andrews, at Ellen White. Sila po yung 4 na kinikilala po natin pioneer. Okay. So ito naman po is, pakiwari ko last na po itong question dito sa chat. Tapos tingnan natin kung may time pa po para sa mga live questions. Ito naman po is mula kay Brother Manohar. May revelation pa po ba sa panahon natin ngayon sa panaginip? Siguro ito yung mga vision or what? Kung meron pa rin po ba? Ay hindi natin pwedeng sabihin wala na dahil baka may gamitin, baka kailangan may gamitin uli yung Panginoon. Ano? Pero kung meron man ay ang sabi dyan, Brother Gomer, ay sa Unahuan 4, kung meron man ay suriin sapagkat sinasabi rin po doon sa Aklat ng Gawa na sa huling mga araw ay meron po mga makakita ng mga pangitain. Ano po? Kaya hindi natin sinasarayan, Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Ang sabi doon sa Gawa 2:17,
ay ganito po yung mababasa natin dito. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos po ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay mga nakikita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. So pwede tayo rito, Brother Johnson, kasi medyo tumatanda na tayo eh. Pati sa verse 18, Brother Gomer, maganda rin. Ayun, oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Ayan, Yan po. So, hindi natin talaga, kailangan lang natin suriin. Yan, ang 4, no? Yan. Okay. Okay. So, may oras pa po ba? Pwede po tayo mag-entertain sa mga live questions? Pwede naman, mabilisan. Meron po, kung ano lang po yung mapulot ko, meron po dito mula kay Brother Joe Roland Lambino. Ito, nakakatuwa ang kanyang tanong. Kailangan po bang physical ang pagtupad sa kautusan? Hindi po ba na dapat ay spiritual na lang? Kasi doon naman talaga nag-uumpisa. Bagong maganap ang physical ay sisibol muna sa ating isip at damdamin. Pwede pala yun? Paano kaya yun? Hindi pwedeng puro spiritual yung pagtupad. Halimbawa, wag kang magnanakaw. Spiritual. Ay, di spiritual lang, hindi ka magnakaw. Sa physical, nagnakaw ka. Mahirap po yun. Kailangan hindi pwede maghiwalay yan. Wag kang papatay. Wag kang papatay. Paano ba yung pumatay sa spiritual o hindi papatay spiritual? Di ba? Kailangan po yan, mga kapatid. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Pagka pinag-iba na natin, Brother Gomer, ewan ko kung pag sinabing igalang ang iyong ama at ina, tapos sa spiritual lang. Tapos minura mo yung ama at ina. Parang nahirapan ako rin. Ako garin po kasi ko natuwa ako paano kaya yon. Siguro tanong po natin sa kanya kung paano gagawin. Mahirap so, yun. Ayan. Okay. Doon sa nagtanong, mga kapatid, wag natin na isipin kasi maraming mga tao para lang makalusot at hindi mahirapan. Ay, spiritual lang niya yan. Yung baboy niya, spiritual din yung baboy eh. Kasi nga, Brother Johnson, simple lang eh. Babasahin natin yung Roma 8, ang talata ay 6 at 7. Ayan. Dito makikita nyo na po kaagad yung contrast. Sabi niya, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Papaanong paraan? Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari. At ang mga nangasalaman sa talatang 8 ay hindi makalulugod sa Diyos. Ay yung gawa ng laman, physical ito, Brother Johnson eh. Paano natin natiyak na itong gawa ng laman ay physical? Ito, basahin natin sa Galacias 5:19. Ito ba'y spiritual ito? Pwedeng spiritual, pero ito'y physical din. Ang sabi niya, ano ngayon kung hindi mo susundin yan physical? Patay ka. yun na nga. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karamihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugo, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, hidwang pananampalataya, kapanighilian, paglalasing. Mayroon bang paglalasing na spiritual? Spirito ng alak po. Ininom mo. Spiritual din yung ininom mo. Pag ikaw naglasing, espiritu ng alak ang nasa pero yung pag-inom mo, physical talaga yon. Paano kayo inumin yung spiritual na okay. Mahirap yun Kaya nga medyo na, yun yung ginagawa kasi nilang Brother Johnson, kumbaga escape. No? Para hindi to pa rin. O para hindi nila to pa rin kasi spiritual na daw. Sige daw, maglasing ka daw ng spiritual. Ay, baka payag din po siya, spiritual lang po siyang saved. Ayun ang mahirap. Pero physically maiwan po siya. Physically iwan po siya. Pero spiritually saved po siya. Ayun ang kaya nga sabi ko nga, hindi talaga uubrayan kasi nga
ano lang yan eh, kumbaga salita lang na Lusot na wala lang. talagang meaning. Pero pinasasalamatan natin si yung nagtanong. Ganun din. Okay, so next po, mula naman kay Brother Retuyan Nano Jr. Ask lang po niya, kung yung po daw bang impyerno sa 2 Peter 2:4 ay parehas lamang sa Revelation 20:10 and 14? Second Peter? 2 Peter 2:4 at Revelation 20:10 and 14. Hindi ko alam ito, Brother Johnson. Pass. Lagi ako nauutakan na. Sapagkat ang sarap pala nang mayroong tagabasa ng tanong. Ang ganda, sarap ay. Relax ako eh. May naghahanap ng tanong. Mukhang matutuloy-tuloy sa susunod natin ito ng trabaho. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala, ang mga yaon, kundi sila ay ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. O dito, makikita naman natin dito, mayroon pang pinaglaanan sa kanila. Yun ang impyerno talaga. Yun ang judgment, final judgment. Dito, Brother Gomer. So yung isang talata ay kinumpara niya sa Revelation, anak? Revelation 20:10 and 14. Puntahan nga natin yan. Revelation 10. Magpapaliwanag po nito si Brother Gomer kasi ako nagbasa lang. 20 verse 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta, at sila ay pahirapan araw at gabi magpakailanman. Yun. Ang magpapaliwanag sa atin ay si Brother Gomer. Nakaisa kayo dun So, yun na yung paliwanag, Brother Johnson. Talagang ibubulit sila sa impyerno at binanggit naman niya ng ating Panginoon sa Mateo 25 na ang sabi niya, pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Yan talaga yung parusa. Ngayon, tungkol doon sa 2 Pedro, siguro pag-aaralan natin kung ano bang meaning nito. Pero sa tingin ko kasi medyo may ano lang dito na sila ay ibinulid na sa impyerno. Pero hindi ko alam talaga, Brother Johnson, kasi nga, ang pagka-term kasi dito, ibinulid na sila sa impyerno eh. Nilaan lang sila doon sa ano. Pero sa tingin natin, parang nakalaan talaga sila sa impyerno. Iniingatan ang sabi kasi doon. Yung impyerno doon, yung kapareho, yung pagbubulidan sa final judgment. Yung kasing hell na binabanggit diyan ay Tartarus. Ang ibig sabihin ay to hold captive in Tartarus. Sa ancient Greeks kasi considered yung Tartarus to be the abode of the wicked dead and place where punishment was met out to them. So ibig sabihin parang nilalagay mo na roon tapos hinihintay yung kanilang final judgment. So ito yung ginamit dito sa 2 Pedro na inilaan sa kanila. Ginamit lang yung Tartarus para sabihin na may nakalaan ng parusa dito sa mga anghel na ito. Yun. Okay. So, ito po, magandang katanungan. Meron na unang katanungan, kaya lang tungkol sa pag-CR, wag na po yun. Okay, mula po kay Brother Flaviano Catalia Crame, ang kanya pong katanungan ay tungkol sa 1 Peter 3:19. Saang lugar po itong pinuntahan ni Kristo na pinangaralan niya ang mga espiritong nakabilanggo? At sino po ba itong mga espiritong nakabilanggo? 1 Peter 3:19 po. Okay. Ayan. Kung titingnan natin, sige, basahin natin. At iyan din ang kanyang iniyaon at inangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ayan. Kaya ang tanong ay saan yan?
lugar saan yung binabanggit na pinuntahan ng ating Panginoon. Kung papansinin po ninyo mga kapatid, yung pong konteksto niyan, Brother Gomer, kasi binanggit yung 3:19, no? Pero kung itataso natin yung 18, tapos ilalampaso natin sa 20, tingnan nga natin, basahin nga natin yan. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di na matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tapos, ituloy na lang natin yung 19, tapos tuloy natin ng 20. Na iyan din naman ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwael, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, sapagkat inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pagitan ng tubig. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, mga taga-subaybay, ang tinutukoy ho dito ng mga espiritong nangasa bilangguan ay yung sa panahon ni Noe. Yung pong sa panahon, yung tinatawag na the work of the Spirit in antediluvian times was evidently the same as the time of Christ, na the preaching, yung pangangaral sa mga prisoners of sin, mga bilanggo sa kasalanan, ang ibig pong sabihin mga kapatid ay si Kristo, siya ang nasa likod ng pangangaral ni Noe, na nangangaral si Noe sa mga taong nabibilanggo sa mga bisyo at kasalanan. Yung Espiritu ng Panginoon Jesucristo na binabanggit dyan ay yan ang gumagabay sa mga nangangaral sa Old Testament. Si Kristo mismo ay aktibo na nag-guide sa mga nangangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kaya yung espiritu dito na binabanggit yung mga tao sa panahon ni Noe, na nangaral si Noe pero wala namang naniwala sa kanya. Yun ay espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron po kasing, yung aking explanation po niya mga kapatid ay galing po doon sa Answers to Objection na sinulat po ni F.D. Nicole, no? Mula po sa Biblical Research Institute. Yan po. Father Gomer. Yan po kasi ay nandito rin sa aklat nito. Asa na ba yun? Ito lumala sa kwarto. Kung babasahin kasi natin, Brother Johnson, itong Tagalog, itong ang Biblia, sa 3:19 kasi, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa English kasi ito, Brother Johnson, may lalagay mo ba sa screen sa English? Iba kasi yung pagkakasalin niyan sa English dito sa Tagalog eh. Asan na ba yung aking King James? Ayan. Lagay ba ni Brother, pansinin po ninyo sa talatang 18 muna. Ko lang pansinin po ninyo ito. Sabi niya rito, for Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. At naniniwala naman talaga tayo dyan sapagkat naniniwala nga tayo sa Trinity na ang bumuhay sa ating Panginoon ay ang Ama, ang Holy Spirit, at siya ring sarili. No? Kaya dito, ang sabi niya, quickened by the Spirit. At kung idudugtong mo yung talatang 19, ang sabi niya doon sa 19, by which, yung which po dyan na tinatawag, ay yung Spirit. Ang sabi niya, by that Spirit also he went and preached unto the Spirit in prison. Paano nangyari ito? Ito na yung binabanggit ni Brother Johnson kanina,
na ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nangangaral na. Ito ay mababasa natin sa unang Pedro, ang talata ay 10 at talatang 11. Basahin po natin. Unang Pedro, 1:10 at 11. Sabi niya ay ganito. Yan. Tungkol sa pagkaligtas na ito, sabi niya, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa sa biyayang dadating sa inyo. Talatang 11, na sinisiyasat ang kahulugan. Sabi niya man, kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. So napansin po ninyo, yung Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kanino? Doon sa mga propeta. At kasama po dyan si Noe. No? Ang sabi niya dyan, ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalatiang hahalili sa mga ito. Kaya pagdating doon sa ikalawang Pedro, sa 2 at ang talata ay 5, pansinin po ninyo yung nakalagay po dyan sa talatang yan. Ang sabi niya, ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe. Si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa. Noong dalhin ng pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. So kung makikita po ninyo, yung binabanggit doon sa 3:18-19 ay walang iba kundi yung pangangaral ni Noe, no? Doon sa kanyang panahon sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanya. Ayan po yung ibig sabihin po ng talatang yan, Brother Johnson. Ayan, okay. So, ayan, overtime na talaga tayo. Kaya, na yung point ko makukuha. Oo nga. Over the time na po. Pero Brother Johnson, may nabasa ako siya dito. Madali lang naman to. Yung tanong ni Sister Princess Asitora, asan na ba yun? Ito ay tungkol doon sa, ang sabi nga, tanong po ako, ang pagbibinyag po ba ng sangkol? Alabang kabuluhan? Ay, alay, wala nga. Ala talaga. Ala talaga. Alabang kabuluhan, sabi niya. Salamat. Alang-ala. Ay kasi po ang binibinyagan po talaga yung sumasampalataya. Yun po yun. At kailangan bago mo binyagan, basahin niya natin, Brother Johnson, Mateo 28:19. Yan, at tapos i-shout out natin yung nanatili na tagal sa atin dito. Nakita ko pa last na po ba natin yan? Last na po natin yan? Apa. Sige, okay, dun po sa mga may prayer request, isend nyo na po since ito na po yung ating last question. Okay. Yung pinabautismuhan po kasi, ito yung mga sumasampalataya, may kakayang sumampalataya. Ang sabi sa 28:19, dahil dito, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paano mo tuturuan yung sanggol na 2 buwan, 3 buwan? Hindi uubra po yun talaga. At doon sa karanasan po ni Felipe, doon sa yunok na kanyang inaralan, ang sabi ng yunok, ano ang pumipigil upang ako'y mabautismuhan? Ang sabi ni Felipe, kung ikaw ay nananampalataya, ay mangyayari. So, wala po talagang kabuluhan na bautismuhan yung isang bata. Kasi pag tinanong ng pari na nagbabautismo, Brother Johnson, yung sakristan ang sumasagot eh. Diba? Oo nga, tama. Ayan na mga kapatid, at sulit po yung ating live ngayon dahil mula pa noong Martes, wala tayong live. Ngayon na lang po ulit. May nagreklamo na nga, ba't puro kayo live? Ba't puro kayo recorded? Ay ngayon, mula kanina hanggang ngayon. Puro live naman. Dapat puro live magreklamo rin siya, Brother Johnson. Bakit puro kayo live? Naging alive na. Oo nga.
So, ayan na. I-shout out tayo natin yung mga nandito, Sister Susan. Nandito. Opo, baka pwedeng ipalitaw natin yung ating mga classmate na kasama. Kita ka? Opo, ini-introduce po namin sa ating mga live viewers ang ating pong ilan sa ating pong mga masusugid na mag-aaral. Lalo na yung napuyat, Sister Susan, si Ma'am Marilyn eh. Opo, Kasi sobra. Ma'am Ma'am Marilyn, thank you so much for staying with us. Sobra pong sipag ni Ma'am Marilyn. Yeah. Oh, don't say that. I just enjoy the company of our pag-aralan natin. Oh, thank Salamat, you Brother po. Johnson and Brother Maraming Gomer. salamat. Ito Salamat, po yung Sister ating Susan. mga future panelists. Ay, oo, Pagkakaroon po ang pag-usapan natin. plano po Sister Susan, po. at pag-usapan natin na yung mga estudyante ay pagsalitain natin ng live sa program. Yes, yan po ang panukala ng ating mga ama na as training para magkakaroon po ng content practicum na yung magsasalang din po tayo ng ilan nating mga mag-aaral para magamit din naman po yung kanilang mga natutunan. So, para makita po natin na dumadami po yung ating mga magagamit sa paglilingkod. Okay, sa gawain ng Diyos. So, yan po ang produkto ng pag-aralan natin ministry. So, presenting po. Kalahati, halos almost kalahati. Sila si Jans Jola. Sige, Sister Susan, tuloy mo. So, sige, isa-isahin po natin. So, ang nandito po sa atin, kasama natin si Sister, si MC Tibor. Yan, napaka masigasig din nating mga ngaral. Ay, bakit ganito? Ewan ko, si Aladdin. si Brother Aladdin. Yung iba po minsan kasi dito sa Zoom, iba yung name nila. Pero ayan po si A Whole New World. Si Brother Aladdin. Si Brother Alex Destacamento. Ayan. Ang aking kung kapeng, si Brother Alfred. Favorite po natin yan. At si Sister Anneli Manipol. Si Sister Beth Balida, nandyan po siya sa studio. Si Brother Billy J. Caballero. Si Brother, kanina po yung nagtanong, si Daddy David P.S. Piña. Si Brother Denver Tupal. Si Brother Dexter Tejada. Si ating pong si Daddy Judge. Si Judge Francisco Mendiola. Andyan din po si Brother Glenn Balita. Brother Ivar Bendol, si Sir Jeric Bangkiles, si Sister Jessa Pascual, si Brother Jose Espina, si Sister Jovelyn Billones Estos. Hi, Sis Jov. Si Brother Joy, kanina pong nagtanong sobre Misana. Si Brother Kent Zurich, si Bunso. Si Brother Manohar, and si Brother Manuel Maglahus, Sister Maria Minda Arienda, si Sister Michelle Dioneda, si Brother Modesto Secong, Brother Moises Fajardo, Sister Nancy Gallardo, Brother Renz Padua, Brother Rodel Amansek, Brother Rosel, pinsan niyo po yata ito, Brother Johnson, Rosel Amican, si Ate Ruth Grace Takagi, si Brother Verhel Guadalquiver, si Sir Brother Vincent Butial, and si Brother Virgilio Flores. So yan po ang nanatili. Brother Jose Espina. Opo, nabanggit si Brother Jose Espina. So sila po yung mga nabawasan kasi kanina 45 So nag-exit na po yung iba. Pero maraming salamat. Bigyan natin sila ng plus points. Sure. Amen. Ayan. So, okay. Ayan. At doon po sa mga nanood sa atin ng live kanina, alam ko nasa 150 tayo. Maraming salamat po sa inyong pag-support sa ating live ngayong gabi. Maraming salamat po. So, ayan po.
Doon po sa mga prayer request. Ayan. Sister Susan, may tatanong lang muna ako sa mga nanonood. Mga kapatid, di ba mas okay kung nandyan si Sister Susan? Oo. Oh, yan o. Sister Tibor. Agree? Ako na nga agree. Oo, agree. Dalawang kamay. Agree, dalawang kamay. Okay, tama na. Ayos sa'yo eh. Promotion ka. Approve ako, approve. Agree. Agree. Ganda eh. Agree sila. Oh. Nasa Agree talaga. bahay ako. Ayan, oh, Sister Susan, para yan. Prayer request tayo. Okay. Okay, so prayer request. So far, ang nakita ko po sa live, ang prayer request natin ay mula kay Brother Nelson. Ano nga ba yun? Ganyola. Ang hinihiling po niya ay sa kanyang kalusugan at patuloy na kagalingan. And then, patuloy po natin ipagpe-pray ang ating si Sister Claire. At meron pa po tayo si Sister Jane na hindi ko ano yung kanyang full name, pero almost the same po yung kanilang situation. So, yan po ay ating mga classmate dito sa PNP. And meron pa po bang prayer request? Prayer request. Ito, mula po kay Brother Verhel. Request sana dating ang panahon, iisa na. Okay, ang ganda. Na sana dumating po yung panahon na iisa na po yung sinasamba nilang Diyos ng kanyang may bahay. So, sa tamang araw ng pagsamba. So, so far hindi pa po converted or hindi pa po kapananalig ang kanyang may bahay. Si Brother Denver yan? Davis, Brother Verhel. Verhel. Guadalquiver. Isabay na rin po natin si Brother Renz dahil ang pagkakaalam ko ay hindi pa rin po kapananampalataya ang kanyang may bahay. Si Brother ano? Renz. And ito, yun pala si Sister Mary Jane Abad and Jovelyn Esto, yung ating pong dalawang student na merong konting depressions na hinaharap. Okay. Sino pa po? Okay. Prayer. Sama ito pa. Mula kay Brother David Espina, prayer request po para kay Sis Diane Fernandez. Kailangan po daw siyang salinan ng dugo dahil mababa po ang kanyang hemoglobin. So, Diane si Sister Fernandez? Diane Fernandez po. Okay, so yan po ang ating mga... And mula naman din po sa live, may nakita po ako. Pasama po sa prayer si Sister Marilyn Platon. Mula po ito kay Brother Joel Platon. Kung ano pong... wala pong nakalagay, basta isama lang po sa prayers. Okay. So, ayun po so far. Ang ganda naman kanilang mga comment. Kaway-kaway daw. So, yung pagsabi, mga gwapa at gwapo, kaayo lahat. Uy, naku, pa sa mga anak ng Diyos daw po, gwapa at gwapo. Yeah. Maraming salamat. So yan po yung ating mga nilinga prayer request. Isama ko na rin prayer request na kung ipagkakaloob po na makauwi po sana ang aking anak. Sana mabigyan po siya ng pagkakataon, makakuha ng flight na makauwi po. Para Uy, dito, time sa... sana? Opo, para sa second semester. Sana po, si Kanako. Prayer request na rin po. Ikaw ang puso. Okay, Gomez, so... sino mag-pray? O nag-pray kanina? Ay, ka ba? Ayun. Sige. Ayo ay dumako sa ating closing prayer, mga kapatid. Let's pray. Amang banal, makapangyarihang Diyos namin pong pinagkakatiwalaan ang aming buhay at lakas. Minsan pa sa gabing ito, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo
Una, pinasasalamatan po namin ang inyong binigay na pagkakataon na kami muling makapaglingkod sa aming mga follower, mga taong nagsusuri patuloy na po ay magamit ang mga kaalaman ito upang makadagdag liwanag sa kanila po ang paghahanap at pagsasaliksik. At lalo po naman ito nagpatatag sa mga kapatid, lalo sa mga estudyante ng PNP. Salamat po Panginoon sa patuloy na paggamit sa amin. At ngayong gabi, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid kung saan ay meron po silang mga suliranin sa kalusugan, emotional, at iba pang mga problema. Tulad po ni kapatid na Nelson Ranyola, Panginoon, ano man ang kanyang sitwasyon, kayo na po bahala sa kanya. Ganun din po si Brother Ian Marso, sinasama po namin sa prayer ng kanyang pamilya. Ayos na po ang kanilang kalusugan. Si Sister Clear, ano man ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon, kayo na po ang bahala at iparamdam sa kanya inyong pag-ibig. Ganon din kay Sister, kay Mary Jane Abad at kay Sister Jovelyn Isto. Ano man ang problema na kinakaharap nila, ano mga mababag sa kanilang puso at isip ng Panginoon, bigyan po naman sila ng mapayapang isip, pamamahinga, at magkaroon na po ng peace of mind. Nadalangin ko rin po Panginoon sa inyo, si Brother Berhil, na dumating na ang pagkakataon na maging isa sila ng kanyang may bahay sa pananampalataya. Ganyan po Panginoon, dinadalangin, lapit ko po sa inyo, si Dayan Fernandez, na nawa ay sa pagsasalin ng dugo sa kanya ay maging matagumpay po ito. At ano man ang pinagdadaanin, kapatid na Marlene Laton, Panginoon, kayo na po ang bahalang gumabay sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng mga sitwasyon ng bawat isa sa amin. Yung panukalang pag-uwi ni Kanako para po sa patuloy na pag-aaral niya, Panginoon, nawa ay maging maayos at maging mapayapa hanggang sa kanya sa makarating sa lugar nito. At patuloy na nilalapit namin ang bawat isa, lalo mga officers ng PNP, mga estudyante, mga instructor, Panginoon. Ginagawa namin ang mga bagay nito para lang lalo po maging malapit sa inyo, maging masigla sa pananampalataya at magamit ang mga kaalaman ito sa pagbabahagi ng inyong pabalita. Nilalapit po namin sa inyo ang aming pong pamamahinga ngayon. Payapa po nawa Panginoon at ibangon kami kinabukasan, taglay ang kalakasan. Patawad po ang mga pagkakasala na aming nagawa sa inyo, ang aming hiling at dalangin sa panampahin ng Jesus. Amen. Amen. Yan. Amen. Okay, so maraming salamat po mga kapatid. Thank you po. Ayan. Daghang salamat sa inyong tanan, mga kaigsunan. Audio. Wow! Wow! Bisaya na. Amen. Ayos Thank you. Thank you. Good night. Good night. May Morning na dyan, may sis. sandali po. May ina-announce pa po ba kayo, Brother Johnson? Parang sabi nyo kanina after na mayroon po kayong i-announce. Konti na lang to. Hindi na kayo Okay. Ano na ba? Okay. naka- So yan po, saglit lang po. May i-announce lang po sa atin si Brother Johnson. Kailan siguro magkaroon na tayo ng target date do sa ating gift giving? Opo, yun nga Dapat po. po na-announce ko kanina Oo. natin para doon sa mga gustong dumagdag, no? Sige. Ayo, ako po may isi-send na rin ako. Kailan po ba yung target date ninyo? Siguro after bago mag-New Year na lang siguro para mas madagdagan. Para mas makompleto. Sige, isi-send ko na lang po. Ah. Meron po akong na-collect pa. Isi-send ko na rin po. Galing. Opo, yung mga nandito sa Japan team. Si Ate Grace yata nag-send na siya ng kanyang ng sarili.
Yes po. Tanong ko lang po, doon sa t-shirt, meron ba large? Meron po. Meron. Marami Meron po. large doon. Kasi parang, yung isuot ni Brother Johnson, ano yun? Large o medium? Medium daw po. Medium. Medium? Parang ang laki, Opo. no? Parang malaki yung medium, ah. Di ba malaki yung medium, oh? Ayun po, si... Sino mas malaki sa atin? Ano yun na lang po yung ano, sa